Hallelujah. Purihin ng Diyos sa umagang ito. At tayo muli ay magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng ikalawang John, 2 John. Okay, 2 John tayo. At 3 John. Okay? Basahin muna natin yung panimula ng 2 John. Kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng ikalawang Juan, 2 John. Yan. Okay, 2 John. O sabi rito sa panimula ng 2 John, ang ikalawang sulat ni Juan ay isinulat ng isang matandang pinuno. Ang kalawang sulat ni Juan ay isinulat ng isang matandang pinuno ng iglesia para sa isang minamahal na ginang at sa mga anak nito. At maaari na ang tinutukoy dito ang iglesia. Ano basa dito? Hindi mo basa. Iglesyang lokal at mga kaanib dito. Ang maikling mensahe ay isang panawagan na mag-ibigan sa isa't isa ang mga kaanib ng iglesia babala, rin laban sa mga huwad na guro. Amen. Yan. Itong ikalawang sulat ni Juan ay sinulat ng isang matanda. Sinulat ng isang matandang pinuno o isa sa mga leader o matandang pinuno ng iglesia. Okay? Walang iba kundi si Apostol Juan. Okay? Para sa isang ginang. Okay? Ang ginang na tinutukoy yung iglesia at yung mga miyembro. Okay? Tayo, isinulat, bawa, ako'y isinulat ko ito para sa mga miyembro, okay, sa iglesia, sa mga tao, at sa mga miyembro ng literal na iglesia na ito. Okay, kaya basahin natin 2 John para mag-ibigan. Ang purpose para mag-ibigan sa isa't isa. Okay, sabi ron, no? At mga anak nito, at maaari na ang tinutukoy dito ay ang iglesyang lokal, okay? At mga kaanib nito, ang iglesyang lokal at yung mga miyembro nito. Ang maikling mensahe ay isang panawagan na mag-ibigan sa isa't isa ang mga kaanib ng iglesia. Kaya ito'y sinulat para nang sa galon maipaalala yung pag-iibigan sa bawat isa, okay? Sa isang iglesia. Kaya 2 John chapter 1 verses 1 to 13, okay? Sabi rito, mula sa isang matandang pinuno ng iglesia, para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak, na tunay kong minamahal, hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. Okay? Sinulat ito ng isang pinuno ng iglesia. Okay? Para sa kanyang iglesia at sa mga miyembro nito. Okay? Sabi rito sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipinagkaloob nawa sa atin, pagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Yesu Kristo, na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito sa buhay at kalakasan na ibinigay sa amin. Patubayan mo po kami at gabayan sa aming pagbabasa ng banal na kasulatan. Tulungan mo po kaming lumusan namin maunawaan ito at di lang yun, magawa namin ito habang kami naririto at naghihintay sa muling pagbabalik dito sa mundo, Panginoon. Salamat po, ikaw ay taas ng parangalan at pag-ingatan lahat ng aming kapatiran na iadya ang pag-imbak sa lugar nito, pag-umat masama ang panahon, Panginoon, nawa kami isang masamang magpuri, sumumba at mangalap ng mga kaalaman para magamit namin sa mga taong nais muling maligtas. Salamat po sa ilahan ng parangalan papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, sa lahat. Sa kanyang lahat ng parangalan papuri. Okay? Mula sa isang matandang pinuno ng iglesia para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak, na tunay kong minamahal, hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa iyo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon
at magpakailanman. Okay? Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Amen. Verse 4, ang katotohanan at ang pag-ibig. Verse 4, labis kong ikinagagalak na makitang ang ilan sa inyo, mga anak, ay namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. Yung sumulat dito, lubos ang kanyang kagalakan, lalo na nang nakikita niya na ang mga miyembro o ang iglesia ay namumuhay ayon sa katotohanan. So, ibig sabihin, namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Yung katotohanan kasi ito si Jesus, na salita ng Diyos, na ipinamumuhay ng bawat miyembro na sinulatan niyang manunulat na ito. Alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, minamahal na ginang, hinihiling ko sa iyo na mag-ibigan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Kaya hinihiling niya sa iglesia na kanyang sinusulatan na nawa silang lahat ay mag-ibigan. Yan. Dahil ito ay hindi bagong utos, kundi dati ng utos na sa simula pa'y nasa atin na. Kaya dapat natin gawin sa isa't isa. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Ito daw yung mensahe o kahulugan o ibig sabihin ng pag-ibig na binabanggit niya, yung pag-ibig sa isa't isa. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pag-ibig na binabanggit niya, yung pag-ibig na ito, yung pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. So ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos ay ang pag-ibig na sinasabi ng sumulat ito ni John D. David. Okay? Ang kalooban ng Diyos ay mamuhay tayo sa pamamagitan ng pag-ibig, sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat nagkalat, bakit tayo dapat mamuhay sa pag-ibig? 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Okay? Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Okay? Kasi bakit? Maraming mga sa sanlibutan dito sa mundong ito ang mandaraya. Paano mo nasabing mandaraya? Bakit? Kasi ang pagkakilala niya kay Kristo ay hindi naging tao. O sa isang personalidad lang nila kilala si Kristo. At kadalasan sa buhay natin ngayon, maraming nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay tao lamang. Hindi nila pinaniniwalaan na si Kristo ay naging tao. Bagkus ang paniniwala nila si Kristo ay tao lang. Wala yung naging. Okay? Kasi si Kristo malinaw sa Pilipos chapter 2 na siya ay Diyos na nagkatawang tao. At 1 Corinthians 2 na si Kristo, likas kay Kristo ang pagiging Diyos, kahit na siya nasa katawang tao. Kaya napakahalaga na dapat tama ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus upang hindi tayo paratangan ng mandaraya. Dapat ang pagkakaalam natin at paniniwala natin ng buong buo si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at hindi siya tao lamang. Okay? Kaya sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay naging tao. Naging tao, mayroong word na naging. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ng saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. So, pag-ingatan ninyo sa inyong buhay ang mga pinaghirapan nilang itinuro, pinaghirapan ng manunulat na ito na itinuro sa bawat tao sa kanila at sa atin din naman ngayon. Para lubusan natin makamtan ang gantimpala. Kasi kapag hindi tama ang ating paniniwala, hindi tayo bibigyan gantimpala ng Diyos. Kasi nga mali ang ating paniniwala, hindi tayo makakarating sa Diyos. Okay? Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Okay? Kaya kapag sinusunod natin ang katuruan ni Jesus, o pinaniniwalaan natin si Jesus na anak ng Diyos, o tinatanggap natin siya sa ating mga buhay, ay nananatili sa katuruan ni Kristo, ay ibig sabihin nagpapasakop tayo sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, katibayan yon na tayo'y nagpapasakop sa paghahari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ng ating Panginoong Hesus. 10, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sino mang dumarating sa inyo na may dalang katuroang laban kay Kristo. So, ibig sabihin, ang mga taong nagtuturo ng mga katuroang
laban kay Kristo, ibig sabihin huwag natin bigyan ng pansin, huwag natin tanggapin sa ating mga buhay, okay? Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Hindi batiin, siyempre huwag natin tanggapin ang kanilang katuruan o paniwalaan o pakinggan kapag alam natin mali ang kanilang turo. I-rebuke natin sila, okay? Mas maganda ka tayo na magturo sa kanilang katotohanan kasi yun naman ang tungkulin natin. Dumating sa inyo na may dalang katuroang laban kay Kristo, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. So, ibig sabihin, pag sinasang-ayunan natin sila, nakikibagay tayo sa kanila, ibig sabihin, pareho tayo ng paniniwala na laban kay Kristo na ng ating pananaw. Kaya huwag natin iyon pakikisamahan o sasang-ayunan kahit na anong mangyari, kahit na malaki pa ang kapakinabangan mo sa Kanya. Okay? Para hindi natin sabihin o hindi natin matuya ang ating Panginoong Jesus. Okay? Marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi ko na binabanggit sa sulat na ito. Sa halip, ako yung maasang makakapunta diyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang aming kagalakan. Okay? Marami pa sana gusto isulat si John D. Beloved sa iglesia nila, sa buong miyembro nila. Kaya lang, mas gusto niya yung personal niya na silang makausap, yung pangaralan o turuan sila ng personal. Kasi iba yun sa sulat eh. Sa totoo lang, iba rin yun sa personal. Yes, siguro yun yung kanyang pananaw. Kaya gusto niyang magkita uli sila at makapunta sa kanila at maturuan, magkita sila ng personal para maturuan niya sila ng personal. Kung kinukumusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae, okay? Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae. Yan, kinakamusta niya ang lahat ng iglesia, okay? Yung kanyang sinusulatan. Kinakamusta siya ng bawat kapatiran nila sa iba't ibang lugar, okay? Kaya yung purihin ng Diyos. Kaya tandaan natin, okay? Huwag natin tanggapin yung mga taong lumalapit sa atin na may dalang mga katuroang mali kahit ano pa yung biyayang ibinibigay nila sa atin. Huwag sabi rito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sino mang dumadating sa inyong may dalang katuroang laban kay Kristo. Kasi kapag iba ang paniniwala natin kay Kristo, hindi Diyos ang tingin natin kay Kristo, kundi tao lang o hindi naging tao si Kristo para sa inyo, pangbabastos yun sa ating Panginoong Jesus. Kasi si Jesus Christ ay may dual nature. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at malinaw iyong sinabi sa banal na kasulatan. Kaya dapat tama ang ating pagkaunawa sa salita o pagkilala sa ating Diyos. Dapat kilala natin yung Diyos na ating sinasamba. Kilala natin yung Diyos na ating pinapangaral. Hindi tayo pwedeng maging bulaan. Bakit? Ituturing tayo kalaban ng Diyos pagka ganon. Kapahamakan ang ating ituturo kapag mali ang ating pananaw at pagkilala sa ating Diyos. Kaya sa sulat ng 2 John, tandaan natin, tinuturuan tayo mag-ibigan sa bawat isa sa paanong paraan, sa pamamagitan ng pag-ibig, at sa paanong pag-ibig, sa pamamagitan ng pagmamalasakit, na tama ang pagkakilala natin sa tunay na Diyos. Kaya ay mga kapwa natin dapat ibahagi natin ang totoong Diyos sa kanila. Dapat maging tama ang kanilang pananaw sa ating Panginoong Hesus. Walang ibang gagamitin doon kundi tayo na talagang naniniwala sa Kanyang mga salita. Amen? Yan, pagiging ng Diyos. Kaya, sa pagkakataon, makinig tayo sa aral ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible, makinig tayo sa mga nangangaral, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos, ng mga godly training para hindi natin makilala ang Diyos upang hindi tayo maging kagaya na ito. Labis kong nagagalak na makita. Ang sabi rito, hindi tayo maging bulaan, hindi tayo maging salungat sa turo ng ating Panginoong Hesus. Okay? Nagkalat sa salim, sabi siya, nagkalat sa salimutan ng mga mandaraya para hindi tayo pulaan ng mandaraya. Kailangan tama ang ating pagkakilala sa Diyos, tama ang ating pananaw sa ating Panginoong Hesus, tama ang ating tinuturo patungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Tama ang pag-ibig ng ating ginagawa sa ating Panginoong Hesus at sa ating kapwa. Okay? Kaya, walang ibang mensahe ang pagsikin dyan, kundi pag-ibigan tayo sa bawat isa sa atin at para magawa natin yun, dapat tunay na tama ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus. Okay? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At sa pamamagitan nun,
kakaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya, magagawa natin sumunod sa lahat ng Kanyang mga salita. Amen? Ngayon, purihin ang Diyos. Punta na tayo sa 3 John. 3 John, ikatlong buwan. Second John tayo una ikatlong Juan. Sabi rito, ang ikatlong sulat ni Juan ay sinulat ng isang matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo, na isa ring pinuno ng iglesia. Pinupuri niya si Gayo dahil sa pagtulong nito sa ibang Kristiyano. Si Gayo ay pinupuri ni John the Beloved dahil sa kanyang pagtulong sa iba niyang mga kapatiran, sa ibang mga tagasunod ni Kristo, sa ibang mga Kristiyano. At binibigyan ito ng babala na mag-ingat kay Diotrepes. Yun, tama ba? Diotrepes. Okay, purihin ang Panginoon. Kaya yun, 3 John chapter 1, 3 John 1, 2:15. Silang niya. Mula sa isang matandang pinuno ng iglesia, walang iba kundi si John the Beloved, para kay Gayo na lubos kong minamahal. Si Gayo ay isang matulunging Kristiyano, ayon sa aking panungulang binasa. Okay? Mahal kong Gayo, isang leader ng iglesia na matulungin. Okay? Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makakapagpaligaya pa sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Okay? Ayon. Sabi sa 3 John, mula sa isang matandang pinuno ng iglesia, mula kay John the Beloved, siya yung tinutukoy niya rito Ganun si John kapag nagsulat nilalarawan niya yung kanyang sarili sa pinakamamahal na alagad ni Jesus at sa isang matandang pinuno. Hindi niya sinasabing siya yung sumulat, okay? Hindi sinabi kung sino sumulat, pero siya yung sumulat nito. Para kay Gayo. Sulat ito para kay Gayo. Sino si Gayo? Isang leader ng iglesia na matulungin, okay? Sabi niya, mahal kong Gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Okay? Dalangin niya na sa literal na buhay ni Gayo ay talagang maging malusog siya. Magkaroon ng lakas. Okay ba? Kagaya ng kanyang buhay espiritual na alam ng sumulat na mabuti ang kalagayan. So, ibig sabihin, maayos. Maayos yung kanyang relasyon sa Diyos. Mataba. Mataba ang puso. Okay? Na tinitirhan ng buto na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya matabang lupa. Ibig sabihin, matabang lupa yung puso ni Gayo na talagang tumubo ng malago ang salita ng Diyos na italim sa kanya ng mga nangaral sa kanya. At ngayon, ina-apply niya sa kanyang buhay. Kaya napakabuti ni Gayo ayon sa sulat. Okay? Siya ay leader, isa sa leader na disciple ng mga nila John the Beloved. At siya ay naging mas malalim ang relasyon sa Diyos, kaya ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Ginagawa niya siya ay isang leader na matulungin sa bawat kapatiran. Amen? 3, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid na ibinalita, ikaw ay tapat sa katotohanan talagang namumuhay ayon dito. So, ibig sabihin, nagagalak si John the Beloved na narinig nila na may mga nagbabalita na mga kapatiran patungkol kay Gayo na talagang si Gayo ay talagang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa inyong itinuturo. Ipinamumuhay niya yung inyong mga itinuro patungkol sa ating Panginoong Hesus, parang ganon. Wala na higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Okay? Kaya sa mga lingkod ng Diyos, wala nang iba pang masaya sila na mapakinggan kundi yung bawat tinuturo nila ay lumalago. Amen? Kaya sa bawat salita ng Diyos na napapakinggan natin na tinuturo ng bawat tagapagturo, nawa ay tumaling ito sa ating mga puso at hindi mawalang saysay. Ibig sabihin, dapat may ipamumuhay ito sa ating mga buhay. Dapat hindi tayo madalas tahayin ng kahit anong bagyo. Hindi tayo kung saan-saan lang pumapagakpak.
Okay? Dapat yung salita ng Diyos na ating napapakinggan dapat na hindi pamuhay kagaya ni Gayo. Kaya labis ang tuwa ni John D. Beloved na tagapagturo niya. Okay? Ganun din naman ang Diyos. Walang ibang nais ang Diyos, kundi ang lumabig ang kanyang mga anak. Pakainin lagi ng karne, hindi puro laging gatas lang. Okay? Kaya, nalulugod ang Diyos kapag nag-upgrade yung ating pananampalataya at namumunga na tayo. Okay? Yung kasi yung gusto ng Diyos, yung gamitin tayo sa kanyang layunin na hanapin ang mga nawawalang tupa. At hindi natin magagawa yun kung hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Okay? Pinarangalan ni si Gayo. Mahal kong kaibigan, sabi ng sumulat kay Gayo, mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. So, ibig sabihin, si Gayo, ang kanyang buhay Kristiyano ay seryoso at napakalago. Bakit? Nasabing napakalago. Sabi rito, mahal kong kaibigan, kasi nabalitaan ni Juan na talagang kwento ng mga kapatiran nila, hindi kwento ni Gayo, kanyang sarili po. Pagkos, yung mga kapatiran nila ay kinikwento si Gayo sa kanya, na talagang malago ang buhay espiritual ni Gayo. Sa paanong paraan? Ang iyong paglilingkod sa mga kapatid. Si Gayo ay talagang pinaglilingkuran niya ng tapat ang kanyang mga kapatiran. Kasi ang pagmamahal sa kapwa ay yung papakita na mahal mo ang Diyos. Kasi ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Okay? Kaya kapag ginagawa mong paglingkuran ang iyong mga kapatiran, nangangahulugan kang mahal mo ang Diyos. At dahil doon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos at lalo kang magiging isang pagpapala para sa lahat din. Okay? Sabi rito, mahal mong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kakilala, ay nagpapatunay na tapat ka. O, pero hindi lang sa mga kapatiran niya nakakilala niya, sa mga miyembro nila sa iglesia nila na tinutulungan ni Gayo, na mahal ni Gayo, kundi sa mga hindi niya kilala. Maaaring mga kapatiran niya sa ibang iglesia na hindi niya kilala, na pinadadala nila noon, at sa mga tao sa palibot nila na iniibanghelyuhan nila. Talagang mabuti ang kalooban ni Gayo at pinakikita sa kanyang buhay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kasi ganoon si Jesus Christ eh. Naglingkod siya. Hindi niya pinaglingkuran, kaya hindi niya pinagpalitang mabuhay siya pantay ng Diyos sa halip. Hinabad niya ang pagiging Diyos at pinaglingkuran niya yung mga tao na dapat na siya kanya naglingkod. Amen? Kasi siya ay Diyos eh. Pero hindi. Una niyang pinaglingkuran yung tao, kaya nga ang pag-ibig ng Diyos yung pinahayag niya, una niya tayong minahal. Amen? Ganun din si Gayo. Talagang pinaglilingkuran niya ang kanyang mga kapatiran kahit yung mga hindi siya kilala, yung hindi niya rin kilala, pinaglilingkuran niya. Ibig pantay siya sa paningin ng bawat tao. At pantay ang pananaw niya sa bawat tao, kapatiran niya man ito o hindi, kakilala man niya ito o hindi, pantay ang kanyang tulong na ginagawa o pagkalinga na kanyang ginagawa. Okay? May nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya nabalitaan ni John D. Beloved yung mga pangyayaring yun. At patuloy siyang humihiling kay Gayo yung mga pinadadala nila ng mga tao na gagamitin sa salita ng Diyos at nawa matulungan din ni Gayo. Kasi si Gayo, yun ang gawain niya talaga, tumulong. Kaya si John D. Beloved, nawa yung iba pa, hindi lang ipagpatuloy mo yan yung iyong pagtulong at nawa sa lahat ng pagkakaroon, sabi ni John D. Beloved. Sana ay tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Kaya si Gayo ay napakamatulunging Kristiyano. Amen. Ayon dito sa 3 John, sa ikatlong sulat ni Juan. Amen. Yan. Okay? Kaya kung mayroon kayong mga Biblia, makibukas kayo sa ikatlong sulat ni Juan, 3 John 1:15. Kanina, nasa 2 John tayo. Ang sabi ng 2 John, kailangan mag-ibigan tayo. Yung utos na dati pa, hindi naman bago, dati pa ay pag-iibigan sa isa't isa. At mag-ingat tayo, huwag natin tanggapin sa ating mga tahanan yung mga may maling pananaw patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, yung mga huwad na tagapagturo. Ano yun? Paano malalaman? Ang pagkakilala nila kay Kristo, hindi naging tao. Si Kristo, sa pananaw nila, tao lang.
at hindi Diyos. At sabi ni John D. Beloved sa 2 John, huwag natin tanggapin yung mga ganong katuruan. Kahit ano pa yung dala nila sa atin, pagpapala, biyaya, material na bagay, huwag natin yan tatanggapin. Okay? At huwag tayo makikisama sa kanila. Bakit? Pag nakisama tayo sa kanila, pumunta ka sa kanilang salo-salo, isa lang ibig sabihin nun, kasama ka nila na hindi kumikilala kay Kristo. At kapag napahamak ka sa ganung kalagayan, hindi ka maliligtas. Amen? Ayun ang ibig sabihin ni John D. Beloved. Magandang umaga sa ating lahat. Yan. 2 John yun. Kasi ang topic natin, 2 John kanina, tapos na tayo. I-summarize ko lang sa mga bagong dating yung 2 John. Sinulat ni John D. Beloved sa matandang sa ginang. Ang ginang na tinutukoy sa 2 John, yung iglesia. Balik mo sa 2 John, Brother Neron. Yan, kasi may isilang naman siya. Sa panimula ng 2 John, ang ibig sabihin ng ginang, ayan o, 2 John, mula sa isang matandang pinuno, si John D. Beloved yung matandang pinuno na tinutukoy dyan, para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak. Ang ibig sabihin ng ginang dyan, itong iglesia, itong church. At yung mga anak, yung tinutukoy dyan, yung mga miyembro. So, ibig sabihin, sinulatan ni John D. Beloved yung iglesia at yung miyembro. Ano yung sulat? Yan yung nilalaman. Hindi lamang ako, kundi sa lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. Again, Ron. Verse 2. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon magpakailanman. 3. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Yesu Kristo, na anak niya ang pagpapala habang at kapayapaan. 4. Naabis kong ikinagagalak na makita ang ilan sa inyong mga anak ay namumuhay ayon sa katotohanan, alin sunod sa utos ng Ama sa atin. Natutuwa si John D. Beloved na yung mga miyembro nila ay gumagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos. At ngayon, minamahal na ginang, ulitin ko lang, ang ginang na tinutukoy dito, itong iglesia. At yung mga anak na tinutukoy dito, yung mga miyembro. Kayo yun, halimbawa, sinusulatan ni John D. Beloved. At ngayon, minamahal na ginang, hinihiling ko sa inyo na mag-ibigan tayong lahat. Kaya, binibili na ni John D. Beloved ang iglesia at ang mga miyembro na mag-ibigan. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa ay nasa atin na. Ito ay matagal ng utos ng Diyos sa atin. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa. Okay? Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Yung pag-ibig na yun, ang ibig sabihin, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibigay sa inyo noong panguna, mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Yung dalawa, yung pag-ibig, yung pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yun yung kalooban ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Paano mo nasabing mandaraya? Ano ang ibig sabihin nun? Paano natin malalaman na mandaraya ang isang tao? Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y naging tao. Tandaan nyo ha, mayroong word na naging. Pag sinabi mo naging, si Kristo, dapat mayroong ibang personalidad bago siya naging tao. Ano yung personalidad ni Jesus Christ bago siya naging tao? Siya ay Diyos. Pilipos 2. Okay? 1 Corinthians 2:9. Si Jesus Christ, Diyos, kahit na nagkatawang tao. Amen? Kaya kapag ang isang tagapagturo, sabi ni John D. Beloved, ay hindi ganyan ang pagkakilala kay Kristo na si Kristo'y naging tao, sabi dito, ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Merong mga reliyon na ang tingin kay Kristo, tao lang. Tama po ba? Tingin kay Kristo, anghel. Okay? Mababa sa Ama. Mali raw yun. Mali yung ganong katuruan. At ang sabi ron, mandaraya. At laban kay Kristo. Ang agbanin ron, mag-ingat kayo upang huwag mawalang saysay ng aming pinagpaguran. Sabihin, pag gano'n ang turo, mag-ingat ka. Baka mabihag ka. Bakit? Kasi sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Okay? 9. Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo kundi nagdaragdag pa dito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mong nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Kaya dapat tama ang pagkilala natin kay Jesus. Okay? Dapat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Walang ibang... Si Jesus ay may dual nature. 100% God, 100% human. Kaya dapat, ang tingin natin kay Kristo, siya ay naging tao. Kaya sabi ng John chapter 1, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin.
10. Huwag ninyong tanggapin, sabi ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sinumang dumating sa inyo na may dalang katuroang laban kay Kristo. Kapag ang isang tagapagturo o isang tao nangangaral na si Kristo'y hindi naging tao, sabi nito, huwag niyong tanggapin o huwag niyong babatiin. Huwag niyong pahalagahan, huwag niyong tanggapin, ibig sabihin. Huwag niyong papasukin sa inyong bahay, huwag niyong entertainin. Kasi kapag in-entertain nyo, baka mahawak kayo ng ganung paniniwala, sabi rito. Okay? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. So, ibig sabihin, kapag hindi tama ang tingin mo sa ating Panginoong Hesus, hindi tama ang iyong gawain, masama. 12, Brother Miron. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Sa halip, ako yung masa makapunta diyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang aking kagalakan. 13, gusto pa sanang sumulat diyan, kaso mas maganda personal na lang para mas malinaw, sabi niya gano'n. Kinukumusta ka ng mga anak ninyong minamahal na kapatid na babae? Okay, 13, wala na ba? Wala na, okay, 12 lang. Ibig sabihin, kapag mali ang turo patungkol kay Kristo, huwag natin tanggapin. Kahit ano pa ang pakinabang na hatid nila. Okay, maraming turong ganyan at may dala pa nga sila mga biyaya. Okay, kapag ka gano'n, huwag tayo magpasilaw sa mga biyaya. Okay, manindigan tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang totoong biyaya natin is spiritual at kaya ibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. Amen? Kaya yun. So, ulitin ko lang sa 2 John, yung ginang na tinutukoy dyan, yung iglesia. At yung mga anak na tinutukoy doon, itong mga miyembro. Yan, bawa kayo. Tayo, iglesia, yung miyembro sinulatan ni John D. Beloved. Okay, 3rd John na tayo. Mula sa isang matandang pinuno ng iglesia, ito si Gayo. Para kay Gayo na lubos kong minamahal. Si Gayo, kung babasahin natin, nasa panimula siya ng 3rd John. Kaya kapag nagbasa tayo ng sulat ng Bible, basahin natin palagi yung panimula. Para alam natin, yung panimula, nakalagay na yung panimula. Para alam natin kung para kanino sinulat at kung sino yung sinulatan. Kaya malalaman natin si Gayo kung sino siya. Kasi sinulat niya ni John D. Beloved mula kay Gayo. Yan o. Mula sa isang matandang pinuno ng iglesia. Sino yung matandang pinuno ng iglesia na sumulat niyan? Si John D. Beloved. Si John D. Beloved, pag sumusulat, hindi niya pinakikilala yung sarili niya. Ang pagkakalarawan niya, ang lingkod na pinakamamahal ni Jesus. O kaya, yan. Mula sa isang matandang pinuno, kasi sila yung mga naunang pinuno na tinuruan ni Jesus Christ na nagpalaganap ng mabuting balita. Kaya ang tawag niya sa kanya, matandang pinuno, kasi sila yung nauna na dinisciple ni Jesus Christ na nag-evangelize. Okay? Ngayon, ang sulat ni John D. Beloved doon muna ni Ron. Para kay Gayo na lubos kong minamahal. Ngayon, sino si Gayo? Magkikilala natin si Gayo sa panimula ng 3rd John. Ikatlong Juan yan ha, ikatlong sulat ni Juan. Panimula, sabi rito, ang ikatlong sulat ni Juan ay isinulat ng isang matandang pinuno. Si John D. Beloved yun na nagsulat ng iglesia. Para kay Gayo. Ito, ang sulat na ito ay para kay Gayo. Sino si Gayo? Na isa rin pinuno ng iglesia. Isang pang pinuno ng iglesia, ito yung isa sa mga inibanghelyuhan nila John D. Beloved na naging matagal na rin kasama nila. Okay, so ibig sabihin, isa na siyang leader, pinuno. Pinuri niya si Gayo dahil sa pagtulong nito sa ibang Kristiyano. So ibig sabihin, si Gayo ay isang pinuno na matulungin sa bawat Kristiyano. At binigyan ito ng babala na mag-ingat kay Diotrephes. Ibig sabihin, si Gayo ay sinulatan ni John D. Beloved at si Gayo ay isa sa mga pinuno at si Gayo ay isa sa mga matutulungin na sa mga Kristiyano, sa mga kapatiran niya. Okay, kaya mababasa natin yan dito. At pinapaalalahanan na mag-ingat kay Diotrephes. Ibig sabihin, mag-ingat kay Diotrephes. O, isa rin sa mga kilala nila ng mga panahon na yun. Siguro, maaaring kasamahan nila at alam nila yung motibo lang nito. Kaya 3rd John, basahin natin. Mula sa isang magandang pinuno ng iglesia para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, sabi ni John D. Beloved, kasi si John yung sumulat niyan. Idinadala kung ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Hanggang ni John D. Beloved na nawa ang pisikal na katawan ni Gayo ay maging maayos, kagaya ng spiritual niyang katawan na talagang malusog. Kasi puso ni Gayo,
Talagang matabang lupa, namumunga. Paano kung kayo, dinadala kung ikaw sa atin nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay spiritual, na alam kong nasa mabuting kalagayan. 3, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibinalita ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Si Gayo, hindi niya sinasabing yung mga ginawa niya. Okay? Bagkus, yung mga kapatiran niya ang nagkikwento kaladyan ni Beloved na si Gayo, Amang Juan, kasi gano'n naman, kasi magandang pinuno siya. Gurong Juan, parang gano'n, o Pastor Juan, o Evangelistang Juan, o ama namin, kasi maaging tawag nila. Ama, parang gano'n, sa tatay na turing natin sa mga pastor. Si Gayo ay talagang matulungin, binabalita nila. Kaya tuwang-tuwa si John the Beloved, for wala nang higit na makapagpabalikan niya sa akin, kundi ang marinig ang balita ng namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Kaya tuwang-tuwa, wala sabi rito ni John, sa totoo lang, ang pinakananais ng lahat ng tagapagturo, ng mga leader, okay, ng mga pastor, ng mga guro, ng iglesia, ay nakikita nilang lumalago ang bawat tinuturuan nila. Kaya nababalitaan ni Juan na talagang si Gayo ay namumuhay bilang totoong tunay na Kristiyano, ay tuwang-tuwa siya. Kaya tayo sikapin natin maging totoo ang ating pagkakilala sa Diyos. Ipamuhay natin yung mga itinuturo ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Para maging masaya sila sa kanilang buhay paglilingkod at makapagpatuloy pa ng naayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. Pero si Gayo ay patulungin sa mga kapwa niya Kristiyano. Okay? Sa mga kapatiran niya, talagang patulungin si Gayo. At hindi lang sa mga kapatiran niya, pati sa mga hindi niya kakilala. Yan, sabi rito. Basta sa mga tao, si Gayo ay matulungin, walang pinipili. Okay, sa mga kapatiran at hindi niya kakilala o hindi niya kapatiran, talagang matulungin siya. Talagang pinamumuhay niya yung buhay ni Kristo sa kanyang buhay na itinuturo sa kanya o tinuro sa kanya ng mga nauna sa kanya. Nila dyan di Beloved, nila Apostol Juan, yung mga matatandang pinuno. 6, may mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Kinikwento siya ng mga kapatiran, yung pag-ibig niya sa kapatiran. Sana tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos. At marami pa kasi mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng panahon. Kaya request ni John, sila rin. Dahil alam kong matulungin ka, nawa ba, huwag huminto ang iyong pagtulong. Pati yung mga naglilingkod na iba, pinadadala lang kasi papadala sila ng mga manggagawa. So sabi ni John the Beloved, nawa, abutin mo rin sila ng iyong tulong. Huwag tumigil ang iyong pagtulong. Magpatuloy ka lang, okay? Sa lahat. Okay? 7, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos. Kasi ang buhay nila, ginagamit nila para kay Kristo. Kaya karapat-dapat lang silang tulungan. Kaya tayo, sa buhay natin, kapag ang isang tao ginagamit ang kanyang buhay para sa pangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon, huwag kayong manghinayang tulungan sila kagaya ni Gayo. Amen? Sa abot ng ating makakaya, dapat kagaya tayo ni Gayo na talagang nagiging matulungin sa mga lingkod ng Diyos. Sa mga, hindi lang sa mga lingkod, sa mga mananampalataya na walang ibang nais, kundi ikalat ang mabuting balita. Amen? Kaya yun ang pili ni John the Beloved. Nawa, tayo rin, maging matulungin kagaya ni Gayo. Amen? 8, dapat natin silang tulungan, silang tulungan. Dapat natin na, tayong lahat na, upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Kasi pag ginagawa natin, tinutulungan yung mga leaders natin, yung mga pastor natin, yung mga nag-evangelize, yung mga nagpapalaganap ng mabuti, parang kayo na rin ang gumawa nun. Sinuportahan nyo, parang kayo na rin ay nag-evangelize. Kasi sa pamamagitan ng tulong nyo, nagagamit nila para abutin yung mga taong nais ng Diyos na baligtas, parang kayo na rin ang nagpahayag niyon sa kanila kasi kasama kayo sa pagtulong. Kaya huwag magiging tikom ang ating mga kamay sa pagtulong sa iba. Maraming paraan para makapagtulong tayo. Sa prayer, pag-pray natin sila, sa pangangailangan nila, okay? At higit sa lahat, sa pag-share ng mabuting balita. Nawa, mga kadamay tayong lahat. Kagaya ni Gayo na talagang tumutulong. Okay? 9, sumulat ako sa iglesia, subalit hindi binigyang pansin ni Diotrepes. Ibig sabihin,
Si Diotrephes, isa sa mga member din nila, o leader, Diotrephes. Kasi sumulat ako sa iglesia, sa church. Subalit, hindi binigyang pansin ni Diotrephes. Sabi isang leader din si Diotrephes ng iglesia. Hindi pinahalagahan yung sulat ni John D. Beloved. Bago sabihin, dinilay niya yung si John D. Beloved, pinuno, matandang pinuno, dapat iginagalang nila at sinusunod. Amen. Idinilay ni Diotrephes, ang aking kapangyarihan, ang angad niya ay siya ang kilalaning pinuno ninyo. So, ibig sabihin si Diotrephes, isa sa pinuno na gusto niya talagang maging pinuno. Nagkaroon ng pride na talagang siya ang gustong kilalaning leader. Okay, wala siyang malasakit sa iba niyang kapatiran kasi idinilay niya si John D. Beloved na walang ibang nais kundi mga musta at magpaalala at magturo sa kanila. Bagkus, ang gusto ni Diotrephes, siya ang kilalaning pinuno. Kaya dinilay niya si John D. Beloved. Kaya pinag-iingat niya si Gayo, baka mahawaan siya ni Gayo ng kanyang pride. Kasi kapag gusto mo ang kilalaning gawang pinuno, ano ang meron ka? Paghahari sa sarili mo, ang tawag doon pride. Ang Diyos-Diyosan mo yung sarili mo. At kailanman hindi pwede kang kaluguran ng Diyos kapag meron kang paghahari sa sarili mo. Kapag ikaw kasi ay may paghahari sa sarili mo, may pride ka, kailan hindi mo kayang tanggapin ang salita ng Diyos? Bakit? Kapag may pride ka, hindi mo kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Bakit sa palagay nyo? Sa palagay natin. Bakit? Kasi, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, masakit, parang tabak na magkabilang talim. Kapag sinabi nito yung mga mali mo, hindi mo matatanggap yun. Masasaktan ka. Amen? Kaya kapag may pride ka, kahit kailan hindi mo matatanggap ang salita ng Diyos. At laban ka sa Diyos pagka ganun. Kaya sinasabi ni John D. Beloved na mag-ingat si Gayo kasi ang puso ni Gayo ay malinis, mabuti. Baka mahawaan ni Diotrephes na mataas ang pride, kagaya ni Satanas na gustong agawin ang trono ng Diyos. Kaya siya dinigma ni Miguel Arcangel at tinapon sa kadiliman. Amen? Kaya kapag ikaw naghangad ka na maging pinuno ng iglesia at wala kang pinakikinggan na mas pinuno sa'yo na nagpapaalala ng mga bagay na mabubuti, ang Diyos mo, sarili mo. Kapag hindi ka sumusunod sa iglesia, sa mga pinuno mo, ang Diyos mo ay ang sarili mo at tawag doon pride. At hindi ka kailanman kagululuguran ng Diyos. Kasi ang Diyos nagagalit sa mga tao sumasamba sa ibang Diyos. Kapag sinusunod mo kasi yung sarili mo, ang Diyos-Diyosan mo sarili mo, hindi ang Diyos. At ang unang bagay na kinamumuhian ng Diyos, yung sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Una yung sarili natin. Pangalawa, yung mga bagay na pumapalit sa katayuan ng Diyos sa atin. Ano yun? Yung mga lumilibang sa atin. Una, sarili natin. Pangalawa, yung mga bagay na pumapalit sa Diyos. Ano yun? Yung mga bagay na kinalilibangan mo. Halimbawa, may gawain ng Panginoon. Tapos busy ka sa isang bagay, hindi mo na magawa yung gawain ng Panginoon. Focus ka na sa isang bagay. Diyos-Diyosan yun at kinamumuhian ng Diyos yun. Halimbawa, trabaho, isa yan. Negosyo, isa yan. Hindi masama yan, pero maaaring gamitin ng kaaway kasi para maging Diyos-Diyosan mo. Pag-aaral, isa yan. Ano pa, mga gawain mo, kinumamalingan, panonood ng TV, cellphone. Kaya dapat ng lahat ng bagay na yan, para hindi maging Diyos-Diyosan, gamitin mo yan para sa Diyos. Okay? Tandaan natin yan. Kasi kailanman hindi kaluluguran ng Diyos yung buhay ng isang tao sumasamba sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan. Yun nga yung dahilan, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan eh. Kaya tayo mga, ano tawag sa atin? Hintil. Ano yung sabihin ng hintil? Ibang bayan. Kasi ang totoong bayan ng Diyos, bansang Israel. Sila lang yung anak ng Diyos, totoo. Galing kay Abraham, ang Israel. Galing kay Jacob. Galing kay Isaac. Okay? Ang totoong anak ng Diyos, ang bayang Israel. Alam niyo naman yung Israel, yung bansang Israel. Sino nakakalam ng bansang Israel? Taas kamay. Lahat tayo, alam natin, dinidigma ngayon ng Iran. Di ba yung gera ngayon, yung Israel, bayan ng totoong bayan ng Diyos. Ang tawag doon, mga anak ng Diyos. Tandaan niyo ito Tayong Pilipino, Amerika, Hapon, Inchik, Korea, lahat ng mga bansa ang tawag dyan, hintil. Hindi bayan ng Diyos. Mga dayuhan. Okay? Ano ulit yung bayan ng Diyos? Yung mga anak niya? Israel. Sila yung mga tunay na anak ng Diyos na tinatawag. Mga galing kay Jacob.
kay Isaac na anak ni Abraham. Okay? Na anak ng Diyos. Kasi Isaac, anak ni Abraham yan, matanda na siya. Ni Sarah, matanda na siya. Imposible na yon. Kasi Isaac, anak yan ng Diyos. Anak ni Abraham dahil sa pangako ng Diyos. Okay? Kaya doon galing ang bansang Israel kasi doon galing si Jacob. Si Jacob kasi yung bansang Israel. At yung mga anak ni Jacob, yun yung naging bayang Israel. Si Jacob galing kay Isaac. Okay? Naintindihan na. Ano yung bayan ng Diyos? Si Israel. Anong tawag sa atin? Hindi. Ibang bayan. At wala tayong pag-asang maligtas. Dapat lahat tayo impyerno. Alam niyo po ba yun? O tama, hindi natin alam. Kaya napakalaga magbasa tayo ng Bible. Gawin natin yung godly training. Magbasa ng Bible at manalangin na ipaunawa ng Diyos ang lahat ng bagay na dapat natin mga. Kaya tayo mga hindi, tayo mga Pilipino, dapat agresibo tayo, sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Grabe ang pag-ibig niya sa atin. Itinurin niya tayong anak. Hindi tayo anak eh. Sino yung anak ng Diyos? Yung Israel lang. Pero tinuring tayong anak niya. O, di ba? Kaya dapat tayo, kahit tatawad daw, kahit bumabagyo, punta tayo sa church, sumamba tayo sa Diyos. Tama ba? Eh, kasi, impyerno na tayo, pero hindi pinayagan ng Diyos yun. Kinahabagan tayo, binigyan tayo ng awa. Kaya kahit nas busy tayo sa pag-aaral, dapat binibigyan natin importansya yung gawain ng Panginoon. Nilalagyan natin ng oras. Ginagawa natin ng paraan. Amen? Busy tayo sa trabaho, dapat sinasummarize natin yung oras natin. Nilalagay natin ng time management para merong gawain ng Panginoon. At dapat ipinaglalaban natin ang pagsamba natin sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi pinaglaban din tayo ni Jesus. Yung buhay niya, binigay niya sa krus. Amen? Kaya tayo mga hintil, tayo mga Pilipino, o lahat ng bansa, maliban sa isa, dapat agresibo yan eh. Sa pagsamba sa Diyos. Kasi iniligtas tayo ng Diyos na dapat hindi naman. Pero ang tanong, pero Pastor, bakit ba tayo niligtas ng Diyos? Ano ba nangyari? Anong nangyari? Ayun tanong, anong nangyari? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Dapat, total, matigas naman ulo natin, pinahamak na tayo eh. Yun ay dahil matigas ang ulo ng bansang Israel. Anong ginawa ng Israel? Sa nakakalam, bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Sumamba sila sa ibang Diyos. Kaya sabi, nabanggit natin kanina, huwag tayo ang magiging Diyos na ating sarili kagaya ni Diotrepes. Si Diotrepes, Diyos-Diyosan niya yung sarili niya. Gusto niya siya ang kilalaning pinuno. Okay? Siya ang masunod. Kaya Diyos-Diyosan niya yung sarili niya na hindi dapat mangyari. Kasi ang lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay kinamumuhian ng Diyos. Kaya nga tayo nagkaroon ng kaligtasan kasi sumamba ang Israel sa ibang Diyos. Okay? Kaya kung babasahin natin yung Old Testament, paulit-ulit na sumasamba ang Israel sa ibang Diyos, kaya nagagalit ang Diyos sa kanila, pinaparusahan sila. At dahil doon, ibinalig ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga hintil. Naintindihan po ba? Nakikinig pa po ba kayo? Ibinalig ng Diyos yung pag-ibig niya, imbis na sa Israel, kasi matigas ang ulo ng Israel eh. Binigyan niya ng habag at awa yung mga hintil. Kung babasahin natin yung Roma, kaya napakalaga sa ating tahanan, basahin natin yung buong books ng Roma, maintindihan natin yan. Nandun yung story dyan. Yung books ng Roma, napakahalaga. Sulat ni Apostol Pablo. Hindi natin talakayin ngayon, tinalakay na natin yun yung mga nakalipas eh. Sulat ni Apostol Pablo. Kaya napakahalaga ng aklat ng Roma, mababasa natin itong kinikwento natin ngayon. Okay? Yung bansang Israel na totoo niyang bayan, sumamba sa ibang Diyos. Kaya huwag tayo sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Ano yung unang Diyos? Kanina na sinasabi natin, kagaya ng Diotrepes, yung sarili natin. Huwag tayo matigas ang ulo, huwag tayo maging mapag-imbabaw. Okay? Huwag natin, paano paraan ba natin masasabing Diyos-Diyosan ng isang bagay o ang isang tao? Pinapalitan niya yung katayuan ng Diyos. Tama. Si Diotrepes, gusto niya siya ang mamuno. Ay na dapat ang Diyos ang namumuno. Merong pinadala ang Diyos na pinuno, si John D. Vilabin. Kaya lang, dininay niya yung sulat ni John. Sumulat ako sa iglesia, subalit, hindi binigyan pansin ni Diotrepes.
Hindi niya binigyan ng importansya. Pinuno si John the Beloved na ibigay ng Diyos para pangunahan sila na dapat iginagalang niya. Hindi niya sinunod. Bakit? Ang gusto niya, ang aking kapangyarihan, ang hangad niya ay siya ang kilalaning pinuno. May intention siya na gusto niya siya mamuno. Nagkaka-interest siya sa iglesia nila na siya dapat ang mamuno, na hindi dapat pwede. Okay? Kasi meron pinuno na dapat sundin at si John the Beloved yun, at si John the Beloved ibinigay ng Diyos sa kanila. Okay? Kaya natin masasabi ang Diyos-Diyosan niya ang sarili niya kasi tinataas niya ang kanyang sarili. Hindi siya nakikinig sa utos ng Diyos na dapat sumunod kayo sa namumuno sa inyo. Okay? Maraming sinabi ng Diyos yan. Ephesians chapter 6. Sinabi yan sa Tito. Sinabi yan sa Galatia. Sinabi yan sa Ephesians. Okay? Kaya basta tayo ng Bible. Lahat ng sulat ni Apostol Pablo sa Timoteo, sinabi yan, na dapat tayo, yung mga namumuno sa atin, sinusunod natin. Kapag nananawagan sila, dapat sumasugunin tayo sa panawagan. Okay? Pakinggan natin palagi sila. Kasi sila ginagamit ang Diyos para higit na tayo mapagharian ng Diyos. At makilala natin siya ng higit sa ating mga buhay para siya ang ituring nating Diyos sa ating mga buhay nito. Amen? Ulitin ko lang, sino yung totoong bayan ng Diyos? Israel. Anong tawag sa atin? Na merong habag at awa ng Diyos. Bakit tayo ginahabagan ng Diyos? Ano nangyari? Sumamba sa sa ibang Diyos ang bansang Israel. Tandaan niya, kaya huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Kaya sa sulat ng 3 John, pinapaalala niya si Gayo. Okay, baka mahawa siya ni Diotrephes na ang Diyos ang sarili niya. Kasi si Gayo, isang pinulo ng iglesia na matulungin. Baka mangyari, makilala ni Gayo yung sarili niya, makita niya na siya ang Diyos. Uy, ako nga dapat ang mamuno kasi mabuti ako tumutulong sa kanila eh. Dapat ako yung nag-sponsor, ako nag-finance, ako dapat ang mamumuno. Dapat magiging ganun ang kaisipan ni Gayo. Tama ba ba? Kasi Gayo, supporter yan eh. Napakabuti ng, kahit hindi niya kakilala, tinutulungan niya. Napakabuti ng puso. Kaya sabi ni John the Beloved, ingat ka kay Gayo. Kasi gusto niya siyang mamuno. May iba siyang Diyos, yung sarili niya, mataas ang pride niya. Kaya huwag kayo mataas ang pride. Pakumbaba tayo sa Diyos. Pakinig tayo sa Diyos. At sumunod tayo sa Diyos. Amen? May po ba? Okay, alam na. Kung ano yung Israel. Ano yung Israel? Sila yung mga bayan ng Diyos, anak ng Diyos. Tayo, tawag sa atin, hintil. Na binigyan ng huwag at awa at ngayon, binigyan ng pagkakataong ituring na anak ng Diyos. Amen? Kaya palapakan natin ng Diyos. Lagi natin ipanalangin yung Israel kasi sila yung pinagmula ng ating kaligtasan. Kaya napakahalaga, pinagpe-pray nyo sa inyong tahanan, sa inyong buhay. Lord, pagtabayan mo at pagpalain ng bansang Israel. Okay? Kasi sila yung pinagmula ng ating kaligtasan. Tinuring tayong anak dahil sa kanilang katigasan ng ulo para inggitin sila. Tandaan niyo na, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil iniinggit ng Diyos yung bansang Israel sa atin. Okay? Mababasa yan sa Roma. Sa Roma. Kaya basahin natin yung bukong Roma. Okay? Para pagka may narinig kayo mga ganitong usapan, kwentuhan o topic na palagay niyong mali, pwede niyong i-correct sila. Pero hindi para may ibang debate. Para i-share yung inyong nalalaman na sa salita ng Diyos at para matutunan nila yung katotohanan na dapat nila malaman. Amen? Kaya dapat alam natin yung mga verse sa Bible. Kaya matuto tayong magbasa. Back to the Bible palagi tayo. Amen? Okay, 9. Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi binigyang pansin ni Diotrephes ang aking kapangyarihan. Ang hangad niya ay siya ang kilalaning pinuno ninyo. Then, kaya pagpunta ko diyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang kasinungalingan sinabi niya laban sa amin at hindi pa siya nasiyan doon. So, ibig sabihin, hindi lang pala dininay ni Diotrephes, si John the Beloved yung sulat niya, hindi binigyang pansin. At marami pa siyang sinasabing kasinungalingan patungkol sa kanila. Okay? Sa mga pinuno nila. Okay, ibig sabihin, tinichismis niya yung mga pinuno nila, mali naman, wala nang katotohanan. Tama ba? Kaya, ingat tayo dapat imbis na suportahan na lang natin yung mga pinuno natin, yung katotohanan lang yung natin sasabihin natin. Okay? Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumarating
anghel. Tama ba? Kaya maging pantayantiin natin sa lahat, kagaya ni Gayo. Si Gayo, kahit hindi niya kakilala, tinutulungan niya. Matulungin siya kasi yung puso niya, andun si Jesus. Nabubuhay siya sa salita ng Diyos na itinuro nila dyan di Beloved. Hindi siya nagtatangi ng tao tinutulungan. Hindi siya namimili. Hindi kagaya ng Diotrephes. Ayaw na yung tanggapin ang mga kapatiran na dumarating. Mga kapatiran na nila yun, lalo pinadadala ng iglesia, mga Christian, hindi niya tinatanggap sa kanilang tahanan, sa kanilang iglesia. At hinahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga yun. Kapag tinanggap ko yan, hindi tititiwalag na kayo, hindi na kayo kabilang ng iglesia. Ngayon, ginagawa ng Diotrephes. Kaya nalulungkot si John D. Beloved. Kaya gusto niya, pagkadating niya dyan, personal, ukatin niya yun para mapagsabihan. Okay? Kaya gayahin natin si Gayo. Si Gayo, matulungin sa lahat. Pantay ang tingin niya sa lahat. Walang tinatangi. Ginagawa niya yung utos ng Diyos. Kasi utos niya ni Jesus Christ eh. Huwag kayo magtatangi. Lahat dapat pantay. Sabi nga ni Santiago, pag pumunta dito sa iglesia natin, yung pulit-pulit yung damit. At pinaupo mo yung magandang damit, nagtatangi ka na. Kaya dapat pantay lang. Maaari paglikuran natin sila, huwag kayong paglikuran nila. Amen? Kaya kapag may turo kayo narinig na nagtataki, sabi ng 2 John, huwag niyong tanggapin ha, matuto kayo mag-isip ng tama. Kahit pinuno kayo, kasi pinuno din si Diotrephes eh. Si Gayo, pinuno rin. Pero pinuno nila si John D. Beloved na nagtuturo talaga ng katotohanan sa kanila. Kaya, paano natin malalaman yung mga maging turo? Magbasa tayo malaki ng Bible. Yung godly training gawin natin, magbasa, laging manalangin. Sama, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maiintindihan natin yung ating binabasa. Kasi bubuksan ng Diyos ang ating mga paningin. Ipapadala niya ang banal na Espiritu para maunawaan natin ang ating mga dapat maunawaan. Okay? Natandaan natin yan yung 2 John at 3 John na magkarugtong, pinapabalaan tayo ni John D. Beloved na huwag tayong tatanggap sa mga nagtuturo na hindi galing sa totoong Kristo. Okay? Sa 2 John, pinapabalaan tayo na huwag natin tanggapin yung mga hindi tamang pagkilala kay Jesus o hindi tamang turo patungkol kay Jesus. Si Jesus kasi, dapat ang paniniwala natin, naging tao. Okay? Kapag hindi naging tao si Jesus, mali na yon. Kapag mali ang paniniwala nila kay Jesus, tungkol kay Jesus, ibig sabihin mali yung turo na kanilang na-adapt. Hindi yung turo na talagang turo ni Jesus. Kasi mali nga yung pananaw niya kay Jesus. Natural, mali na rin yung turo, hindi kay Jesus. Hindi siya naniniwala. Kaya mababasa natin yung turo ni Jesus, sa Bible lang dapat inuunawa natin yung pinag-aaralan maigi para alam natin. Okay? Tandaan natin yan ha. Huwag tayo magkakamali. Kasi bakit mahirap maging Diyos-Diyosan yung sarili natin, hindi tayo kaluluguran ng Diyos. Doon kung bakit namumuhi ang Diyos. Nagkakaroon tayo ng ibang Diyos. Una yung sarili natin. Pangalawa, yung mga bagay na nakapalibot sa atin, yaman, yung pinaka-dabis ngayon ng Diyos-Diyosan. Trabaho, negosyo, pag-aaral, tapos mga luho, gadget, ano pa, yung mga tao, kapwa natin tao, masyado tayong sa celebrity, mga vlogger, masyado tayong tutok sa mga vlogger. Gano'n, tama. Gagamitin natin ang lahat ng bagay para sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin, hindi na natin alam salita ng Diyos, pero alam natin yung mga nagbabulag, alam natin, diba? Alam natin yung mga TikTok, alam natin yung latest, tama? Pero hindi natin alam yung kakayuhan natin bilang Kristiyano. Hindi natin alam yung kinumuhian pala ng Diyos, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi natin alam na ang Israel pala ang bayan ng Diyos. Hindi natin alam na salin-pusalong pala tayo dapat. Tama? Ngayon, alam na natin. Magbasa tayo ng Bible para mas exciting ang lahat. Tama? Para hindi natin malaman ang dapat ba nating matutunan. Amen mo ba? Kaya sa mga kabataan, encourage ko sa iyo, kagaya ng pag-encourage sa amin sa Bible School, back to the Bible tayo, basa tayo ng Bible. Okay? Ako gusto nyo kumita, tuturuan ko kayo. Magsulat kayo ng Bible. Isulat nyo sa inyong notebook. Sulatin nyo mula Genesis to Revelation para kayo mag-alkansya. Okay? At sumama kayo minsan sa Bible School para mag-seminar. Para isa kayo sa mga estudyante doon na merong
project na magsulat ng Bible. Okay? Kasi kapag nagsulat ka nun, hindi ka naman umating doon, hindi mo estudyante doon, hindi mo project yun. Kaya sinati mo yung Bible, meron kong gantimpala. Ano yun? Una, yung karunungan ng Diyos. Pangalawa, meron kong material na biyaya matatanggap sa Diyos. $300. Okay? Kaya meron $300 na pabuya sa makakatapos sa Bible. Gantimpala yun. Pero pinaggantimpala doon yung karunungan ng Diyos. Nasasabihin sa inyo ng Diyos habang sinusulat mo yun. Genesis to Revelation. Ayan, sa mga kabataan, gusto nyo pananayan din. Gusto nyo mag-alkansya, sulatin nyo yung Bible. Sigurado meron kayong literal, financial na gantimpala. Pero dapat, mag-aaral kayo sa Bible School. Makikipag-participate kayo. Gano'n po yung sa peso? Gano'n po yung sa peso? 17,000 mahigit. Oh, pero yun ha. Panigurado may 17,000 ka pag natapos mo yun. Kaya, bukod sa matututo ka ng spiritual, malalaman mo yung mga dapat mong matutunan, malaman sa Diyos, meron kang biyaya material. Okay? Si Sister Nora, si Sister Ninor nagsusulat dyan. 17 times plus 17. 30-40. Pag natawan, ito malaki na, di ba? Kaya, alkansya nila yun. Si Nora, malapit na magkalahati. Kaya encourage ko sa inyo, encourage ko para makapagbasa kayo ng Bible. Dito nagbabasa tayo, encourage ko sa inyo. Kaya tayo lang sa Sunday School Bible reading para mabasa natin. Pero hindi sapat ito kasi minsan late tayo, minsan hindi tayo dadalo. Tama? Kaya sa inyong tahanan, magbasa kayo ng Bible. At sabi na, yun yung pinaka-devotion nyo para kayo nag-alkansya nun. Siguradong may ipon kayo. Amen? Siguro isang taon lang, baka wala pa pag mabilis ka magsulat. Pero sama kayo doon para maging estudyante kayo. Para project yun, project kasi namin na yun. Sinare ko lang para mag-interest kayo, halimbawa. Amen? Okay, balik tayo sa topic. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran. Kaya tayo tanggapin natin mga kapatiran. Lingid sa ating mga kaalaman, yung iba sabi ng Bible, na kapag patuloy na ng mga anghel. Kaya kapag namimili ka ng iyong tutulungan o patutuloy sa iyong tahanan, kaya ako may kumakatok sa amin eh. May mga madalas kumatok sa amin. Tao po, para po sa matay. May mga kumakatok sa iyo, para po sa matay. May minsan may mga matatanda. Iyo, pagkain lang. Mga ganon. Anong ginagawa nyo? Inabutan nyo ba? Tsaka na lang, may pera. Ganun tayo. Patawad! Kung meron ka lang din, abutan mo na lang din. Kasi hindi naman ka maghihirap doon sa 5 piso. Tama, 2 piso. Ay, hindi ko lang inaabutan. Para po sa ganito galon, sa Diyos-Diyosa. Para kay ganito, kay padre ganito, hindi ko inaabutan nyo kasi iba yun eh. Magkakasala ako pag inabutan ko yun. Kasi ang sabi ng second John, huwag mong tatanggapin yung mga may maling paniniwala tungkol sa Diyos. Pero yung mga ganun, pangkain lang po. Pambili lang po ng bigas. Para po sa patay. Hindi ka po saan kayo mana natin yun. Amen? Maging matulungin kayo bilang Kristiyano. Tayo, kahit sa ibang tao. Kagaya ni Gayo. Amen? Bigyan mo lang 2 piso, 5 piso eh. Hindi ka naman maghihirap dun eh. Kaya pang ibayad ng kuryente 5 piso? Hindi eh, di ba? Ibigay mo na lang sa kanya. Matutuwa pa siya, di ba? Matutuwa pa yung Diyos na nakakakita sa atin. Amen? Kaya huwag niyong di-deny siya. Gaya ng pag-deny ni Dio Trepes. Okay? Pantay tingin natin, maging mabuti ang kalooban natin. Okay? Baka mamaya, angel pala yun, pinadala ng Diyos. Kagaya ng Sodom at Gomorrah. Amen? Kaya ingat tayo ha. Ang dami din turo sa atin ni John T. Bilabed. Okay, tapusin na natin itong 10, 11. Minamahal, huwag pong tularan ang masamang halimbawang ito. Si Dio Trepe, huwag niyong tularan ito. Sabi niya kay Gayo. Gayo, mabuti ang kalooban eh. Ang tularan mo ay ang mabuti sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Sandaan niya ha, pagka ganun ang ginawa niyo, mabuti, anak tayo ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. 12. Mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at iyan ay makikita sa kanyang magandang pag-uugali. Iyan din ang aming patutuo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Okay? Taas, 13. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Wala na ba? Inaasahan ko magkikita tayo at makakapag-usap sa lalong madaling panahon.
Sumaiyo nawa ang kapayapaan, kinakamusta ka ng ating mga kaibigan dito, ikamusta mo rin ako sa lahat ng ating mga kaibigan diyan. Wala na. Okay, purihin ang Diyos. 3 John 1-15. Sinulatan niya si Gayo. Si Gayo, isang pinuno na napakabuti ng kalooban. Tinutulungan niya ang mga mananampalataya. Okay? At pinag-iingat siya kay Diotrepes kasi si Diotrepes, ang Diyos niya, sarili niya. Gusto siya maging leader. May pride siya. Hindi siya marunong sumunod sa mga pinuno. Kaya tayo, matuto tayo sumunod sa mga pinuno, kagaya ni Gayo. Maging matulungin tayo sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga hiniram ng Diyos, sa mga iglesia ng Diyos, sa mga kapatiran. Dapat bantay ang tingin natin sa kanila. Okay? At sino pa isang karakter na sinabi yun? Diometrio, na napakabuti rin ng puso. Huwag lang si Diotrepes. Amen? Ano ba? Yung 2 John, pinababala tayo ni John na mag-ibigan tayo. Okay? At huwag natin tanggapin yung mga may maling katuruan. Pananaw patungkol kay Jesus. Kasi mahahawa tayo nun. Kaya dapat tunay na Diyos yung ating kinikilala. Tunay na Kristo ang ating kilala. At dapat pinamumuhay natin yon. Amen? Amen po ba? Okay, tanong ulit. Sino yung bayan ng Diyos? Israel. Ano tayo? Hintil na kinahawagan ng Diyos. Dahil saan? Ano ginawa ng Israel? Sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, ininggit ng Diyos ang Israel, tayo binigyan ng kaligtasan. Kaya salamat sa Israel dahil naging matigas ang ulo niya. Naging pakinabang pa sila sa atin. Pero ganoon pa man, lagi natin silang ipang-pray na, Lord, tulungan mo po yung bansang Israel kasi sa Israel, makikita yung propesya ng Diyos. Okay? Kaya dahil sa kanila, nakakita natin na malapit nang dumating si Jesus. Malapit nang dumating si Jesus. Kaya basahin natin yung Bible, malalaman natin mula sa propesya ng Diyos sa bansang Israel na talagang malapit na siyang bumalik. Okay? Kaya ang lahat ng mga nangangaral at tuturo ng salita ng Diyos, tinitignan yung Israel kasi nandiyan dyan yung mga propesya ng malapit na pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kaya, tandaan niya na, kaya napakahalaga ng Israel. Kaya malalaman natin, ngayon, alam natin ngayon na malapit nang dumating ng Diyos kasi nangyayari na ang mga propesya ng Diyos. Amen? Sa Red Sea, natutuyo na yung, yung ilog, Euphrates, yan, sa Bible yan. Okay, ano pa, yung gera, ano pa, yung mga nangyayari, yan, yung bakang pula, yan, yung mga ganun, yung temple, yan, malalaman natin yan, sa Israel, lahat, okay, ang katibayan yan, kasi may propesya sa Bible na nakatuon doon, na dapat tayo, hindi para matakot, kundi para magsaya na totoo ang salita ng Diyos na binabasa natin. Kaya kayo magbasa kayo ng Bible. Kaya baka mamaya, TikTok kayo ng TikTok. Gawa kayo ng project sa school nyo. Diyan na pala si Jesus. Hindi masama mag-aral, pero huwag niyong sakupin yung oras ng Diyos. Baka mamaya, hindi kayo maligtas niya sa totoo lang. Trabaho tayo ng trabaho, negosyo tayo ng negosyo. Ayan na pala si Jesus. Di pa natin alam. Nalibang na pala tayo. Tama? Hindi para takutin tayo, para paalalahanan lang tayo na totoo ang propesya at para maitalaga ang ating buhay sa ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Sa kanya lahat po tayo pagpuri. Ayaw mo na laki. Okay? Lord, salamat po sa umagang ito. Sa iyong mga salita na aming pinagpuli-pulayan. Nawa, Lord, patuloy mo sa aming paunawa ito. Alam namin hanggang dito pa lang kaya ng aming mga isip para sa iyong salita. Pero alam namin, Panginoon, daragdagan mo pa ito. At mas lalo mo pa kami gagamitin, Panginoon. Malalaman namin ito at babahagi namin sa iba. Parihin ka, Panginoon, patubayan mo kami. Maging sa mga kapatiran namin, wala pa rito, Panginoon. Lord, patubayan mo sila, ingatan at gabayan sa pagpunta rito at sama-sama kaming sumamba, magpuri, maghandog sa iyong dakilang pangalan. Salamat po. Sa inyo namin na lahat ng parangalan papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan namin ng Diyos. At tayo magsiyang na bago tayo magpatuloy sa ating pagsapa sa Diyos. Brother Neron.